napupuno ang Ninoy Aquino Stadium para sa book launching ng Pangulo. Mga beneficiary ng pabahay ng Gawad Kalinga ang karamihan sa nasa audience. Habang dumadami ang tao, lalo namang hindi mapakali ang mga PSG. Habang lumalapit na yung pagdating ni Presidente, mas tumataas yung vigilance namin. We just make sure na bago siya dumating, lahat nakaset up na as far as yung security is concerned. Tila ba ginagalugad ng tingin ang libo-libong nagsidalo. Ang tawag namin scanning. Scanning ng mga tao. So, we usually observe kung sino yung suspicious yung galaw. Yung mga alam namin na parang yung odd siya dun sa environment. Noong mga oras na yon, ang Pangulo tinatahak na ang daan palabas ng Malacanang at patungo sa Ninoy Aquino Stadium. Hindi pa nakakalayo, huminto agad ito sa isang traffic light. Sir, bakit po bukas yung mga pinto ng PSG car? Para mas madaling bumaba. If there's an emergency, pwede kami bumaba kaagad. Plus, it's practical also because you can see the side mirror, you can see the back. Sa pagsisimula ng kanyang termino, laman ng balita ang paghinto sa traffic light ng Pangulo. Hindi kasi ito karaniwang ginagawa dahil na rin sa paniwalang laging may banta sa buhay ng presidente. Isa rin sa pangako ng Pangulo sa bayan, walang wangwang. Okay, pero we don't use the sirens anymore. Ginagamit namin yung mga loudspeakers para nakikiusap sa tao na makikiradyo po. Okay. Actually, in other countries, they'll close down the road para pagtaan ng VIP, but we don't do that here. Sa presidential convoy, hindi nawawala ang kabuntot na ambulansya sakaling may emergency. Sa kalahating oras na biyahe ng Pangulo, ilang beses siyang huminto sa traffic light. Minsan, hindi nawala sa pwesto ang mga PSG vehicle na nakapaligid sa kotse ng presidente. They prepare several routes. Tapos, depende sa security officer kung anong pipiliin niya ng parameters niya sa traffic, is the road safe, road conditions, and then also yung time element mo. Roll tayo, roll. You notice hindi kami gumagamit ng blinkers, no? Apo. We only use the hazard lights to identify which cars are in the convoy. Pagkasama mo yung PSG, kailangan mabilis ka kumilos. Medyo nasanay na rin ako, kaya ito, nagsuot ako ng flat shoes kasi kailangan mong tumakbo. Tapos, syempre, pagdating namin dun sa event, maraming tao dun, siguradong siksikan. So, bahala na kung makakasunod pa talaga tayo sa PSG. Ibinagay raw ng PSG sa kanilang popular na presidente ang seguridad nito. Hindi naman pa pwedeng parating, hindi mo naman pwedeng pagbawalan yung presidente. No? So, kung anong style niya, adjust kami. We might, baka mas madaming tao i-deploy namin, mas madaming gamit. Pero kung ganyan ang style niya, adjust kami. As a practice po ba, hinahayaan niyo talaga makalapit po yung mga tao? Sabi nga ni Presidente, yung mga tao ang boss niya. Di ba? So, as much as possible, but as long as it's safe. Pag medyo masyado pag medyo gumugulo na, then we have to try to get the President out of there. August 28, 1987, kasagsagan ng isang kudeta laban kay dating Pangulong Cory Aquino, pinagbabaril ng mga rebeldeng sundalo ang nooy presidential son na si Noynoy. 3 sa kanyang mga bodyguard ang namatay sa insidenteng ito.
Don't forget that in 87, I got ambushed. Minsan na naming napagkwentuhan ni Pangulong Aquino ang araw na inakala niyang katapusan na niya. Okay. Tapos, hindi ito nilinis, sinaron lang. Hindi may bala. Time to time, mabaga. The ambush site is somewhere here Somewhere dito. Dito sa may area ganan. Nandun yung kotse niya and then yung backup ka rin nandyan. Si retired Major General Angel Honrado ang namuno sa pag-rescue noon sa uniko iho ni Pangulong Cory, hindi kalayuan sa palasyo ng Malacanang. We went over to the car and I saw him slump doon sa driver's seat para nakatago siya doon sa ilalim ng may manibela, gano'n. So I pick him up. Ano po ang initial na conversation nyo ni Noynoy nung time na nadatnan nyo siya? Alam mo, ang nakita ko siya, duguan Ay naku, kakong ganyan. Ano nangyari sa'yo? Ganyan. That was all. I could say kasi talagang blooded siya Ito ang laman ng isip ko sa aming pagdating sa Ninoy Aquino Stadium. Sa puntong ito, walang lugar ang PSG sa anumang pagkakamali. Handa po kayong mamatay para mapangalagaan yung buhay ng presidente? Definitely.